Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan
at papurihan magkakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kagilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y amitan at papurihan magkakailanman. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, nakikita ng Diyos ang halaga mo. Buhay ng Diyos ang inialay upang ikaw ay maligtas. God's love is bigger than our mistakes. Kaya ang ating mga pagkukulang at pagkakasala, ilapit natin ito sa Diyos. Humingi tayo ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa likalig. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nung mga araw na iyon, nilusob ni Haring Salmanasar ng Assyria ang Samaria at 3 taon itong kinubkob. Nang ika-9 na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ni Haring Salmanasar ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita at ikinalat sa hala ng Habor o ilog ng Gozan at sa mga lungsod ng Medos. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila sa Panginoon na nag-alis sa kanila sa Ehipto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Paraon. Sila'y naglingkod sa ibang Diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ng Panginoon mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugalian itinatag ng mga hari ng Israel. Dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Huda ay binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang ipinasabi niya, talikdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay ayon sa kautosang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nananalig sa Panginoon nilang Diyos. Ipinagwalang bahala nila ang kautusan. Ang pakikipagtipan ng Panginoon ng kanilang mga ninuno at ang babala niya sa kanila. Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan, liban sa lipi ni Huda. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Kami iyong itinakwil, O Diyos, kami ay nilupig. Kami sana'y balikan mo kung ikaw man ay nagalit. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Yaong lupang sinaktan mo'y nanginginig na lupain. Bago lubos na mawasak, gamutin mo't pagalingin. Labis na ang paghihirap nitong iyong mga lingkod. Lasing kamit lango-lango sa alak na iyong dulot. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Itinakwil mo ba kami? Kami ba ay iniwan na? Paano ang hukbo namin? Sino ngayon ang sasama? O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. Poon kami ay sagipin, kaawan at kupkupin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumayin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siyang ipanunukat din sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing na gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika, aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy, makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lunes sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, kapanalig. Kapanalig, alam ng Diyos yung halaga mo. At ikaw, minamahal ka ng Diyos. Gaano ka kahalaga? Ang Diyos ay huminto, nagkatawang tao. Ang Diyos ay nakisalamuha, nagpagaling at nangaral. Ang Diyos ay nagpasa ng krus. Ang Diyos ay nag-alay ng buhay. At ng buhay na magmuli. Kapanalig, iyon yung halaga mo. Kaya wag na wag mong iisiping wala kang kwenta, ikaw ay basura, walang mangyayari sa iyong maganda. Hindi totoo yan. Kasi buhay ng Diyos ang inialay upang iligtas ka. Tanggapin mo yung pagmamahal, yung pagpapahalaga ng Diyos na ipinagkakaloob sa iyo. Ikaw ay maganda. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay nilikha na kawangis ng Panginoon. Ikaw ay minamahal ng Diyos. Ito ang totoo at ito ang isabuhay mo. Alam niyo po, kapanalig, nung elementary ako, mababa ang grade ko. Puro line of 7, puro palakol, at may pagkakataon, bumagsak pa. Pero nung high school po ako,
Meron kaming teacher, na ewan ko po ba, na-inspire ako sa kanya. At ang subject po ay religion. Christian living ang subject. Na-inspire ako sa paraan ng pagtuturo niya. Talagang very passionate siya sa pagtuturo. At sinabi niya, lahat kami ay minamahal ng Diyos. Yun nga, lahat kami ay matalino. Lahat tayo ay may talento, may kakayahan. At na-inspire talaga ako sa paraan ng pagtuturo niya. Alam niyo po kapanalig yung mga grade ko sa ibang subject, baka 79, 78, 75 yung iba. Pero sa kanya, doon sa subject na religion, Christian living, ang grade ko ay 98. Ako hindi rin makapaniwala. Ba't ang taas ng grade ko sa religion? Na-inspire niya kasi ako. Akala ko bobo ako. Akala ko wala akong kaalaman. Pero dahil sa paraan ng kanyang pagtuturo, nag-aral ako, nag-review, nagbasa, at mataas naman ang nakuhang grade. Noong una, ang tingin ko ay bobo o kaya walang kwenta. Pero binago niya yung pananaw ko. Nilikha nga pala tayo ng Diyos may talino at may kakayahan. Hindi pala ako walang alam, baka tamad lang ako mag-aral. Kasi kung mag-aaral pala, magiging mataas ang grado. Kapanali, baka ikaw din maliit masyado ang tingin mo sa sarili mo, hinuhusgahan mo agad-agad ang sarili mo. Kaya po sinabi ni Jesus dito sa Ebanghelyo, huwag tayong basta-basta humusga. Kasi po, paano kung ang taong hinuhusgahan mo ay siya palang gagamitin ng Diyos para maging daluyan ng biyaya sa buhay mo? Paano kung siya pala ang tao na magpapalakas sa iyo sa panahon ng iyong kahinan? Paano kung siya pala ang magbubukas ng oportunidad para sa buhay mo? Paano kung siya pala ang magiging kaibigan mo? Kasama mo sa paglilingkod o tutulong sa iyo sa oras ng pangangailangan, pero dahil hinusgahan mo agad, hindi ka lumapit sa Kanya. Hindi mo siya kinausap. Nilagyan mo agad ng label. Nilagyan mo kaagad ng pader. Sinabihan mo agad ng masama sa isip mo. Nahusgahan natin yung ibang tao. At dahil doon, nasira ang pagkakataong makilala mo siya ng totoo. Minsan po kasi yung tingin natin sa ibang tao ay naaayon lamang sa ginawa niya sa nakaraan. O kaya baka ayon sa sinabi sa atin ng ibang tao. Pero ang tinitingnan ng Diyos ay hindi yung nakaraan natin. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung maganda nating kinabukasan. Yes, kapanalig. Kasi lahat tayo nagkakamali eh. Lahat tayo nagkukulang, pumapalpak, nadarapa. Pero si Lord, pag tumingin po sa atin, hindi niya tinitingnan yung pagkakamali natin sa nakaraan. Ang tinitingnan ng Diyos, bukas, magbabago tayo. Bukas, we will do better. Bukas, we will learn from our mistakes. Ganun lagi si Lord. Hindi niya tayo hinuhusgahan. Bagkus nakikita niya, pwede pa tayo. Pwede pa. Tayo po, baka ang nakikita natin, pagkakamali. Pero ang Diyos, ang nakikita niya, possibilities. Pwede pa. May posibilidad pa. Tayo, ang nakikita natin, sugat. Sugat ang nakaraan. Katulad ng letter sender po natin kanina. Pero ang Diyos, ang nakikita niya, may hilom doon sa sugat. At pwede kang gamitin ng Diyos to heal the wounds of others na nasugatan din. Tayo baka nakikita natin kasalanan. Ay, masamang tao yan. Pero si Lord, ang nakikita niya, pusong nagsisisi. Tingnan mo naman yung mga tinawag niyang apostol, di ba? Si Pedro, sabi ni Pedro, kayo makasalanan. Pero si Pedro ginawa niyang pinuno ng mga alagad. Si Mateo, tax collector, talagang hinusgahan na siya ng mga tao. Ay, makasalanan yan. Tax collector yan.
Pero ang nakikita nga ng Diyos, yung possibilities. Ang nakikita ng Diyos, yung bukas na magbabago tayo. At totoo naman, si Pedro na dati mainitin ang ulo, tapos ay mabilis gumawa ng desisyon na mali naman pala. Si Pedro na makasalanan ay ginawang pinuno ng mga alagad hanggang siya mag-alay ng buhay. Si Mateo, ganun din, tax collector, pero nakapagsulat pa ng ebanghelyo. Naging mabuting apostol. Hindi tinitingnan ng Diyos yung nakaraan po natin. Ang tinitingnan ng Diyos, gagaling tayo, mahihilom tayo. Ang tinitingnan ng Diyos, yung possibilities na mangyayari sa atin. Kaya ang paanyaya din sa atin ng Diyos, huwag tayong humatol. Bakit? Kasi yung ibang tao, may mga laban sila na hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano yung idinadasal niya araw-araw. Hindi natin alam kung ano yung pinagdaraanan niya talaga. Kaya hindi natin pwede basta-basta husgahan. Hindi natin naman lubusan talagang kilala ang ibang tao. Yung sarili nga natin minsan hirap na hirap tayong kilalanin. Yung ibang tao pa kaya. Hindi natin alam, lumuluha yan. Hindi natin alam, nagdarasal pa rin yan. At kinakausap siya ng Diyos. Hindi natin nakikita pero may ginagawa ang Diyos sa puso niya. Kaya hindi natin pwedeng basta-basta husgahan. May mga gabi na umiiyak siya at humihingi pala ng tawad sa Diyos araw-araw. Pero baka hindi natin nakikita yon. Pero alam ng Diyos yon. Nakikita ni Lord yon. Alam niya ang mga pagkakamali natin. Pero alam din niya na may mga tao na nagsusumikap na magbago. Na sinusubukan namang magbago. Pero nadadapa ulit Pero sinusubukang magbago ulit. Kaya lang yung iba nahusgahan na. Hindi na binigyan ng pagkakataon. Pero si Lord lagi binibigyan tayo ng pagkakataon. Kahit nadapa, binibigyan niya tayo ng pagkakataon bumangon. Kasi alam niya, balang araw, darating yung pagkakataon, makakabangon. Darating yung pagkakataon, mababago. Darating yung pagkakataon, maaabot ang magagandang pangarap na inihanda ng Diyos para sa atin. Kasi alam din ng Diyos na lahat tayo may kahinaan. Pero alam din niya, kaya nating magpakumbaba, kaya nating tumanggap ng biyaya, kaya nating tumanggap ng tulong mula sa Diyos. At yung kahinaan po natin, pupunuan ng Diyos at tayo ay palalakasin. Sabi nga ni San Pablo, di ba? May tinik siya sa lalamunan. Tanggalin mo yung tinik na ito, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko tatanggalin yan. Kasi kung kailan ka mahina, doon ka palalakasin ng Diyos. Alam ng Diyos, lahat tayo may mga kahinaan. Pero, hindi niya tinatanggal yung mga kahinaan na yun. Bagkus ginagamit niya yung mga kahinaan na yun para maging daan, para makapasok ang kanyang biyaya sa ating buhay. At doon sa panahong bagsak, nang hihina, nang lulupaypay, doon pinadadala ng Diyos ang sobrang pagpapala kung kaya't nagagawang bumangon. Nagagawang harapin ang mga pagsubok, nagagawang magtagumpay. Pero hindi na dahil sa kakayahan natin bilang tao, bagkus dahil tayo ay tao na tumatanggap ng tulong ng Diyos, tumatanggap ng pagpapala ng Diyos, tumatanggap ng milagro mula sa Diyos. Mga kapanalig, huwag kang manghuhusga agad.
Kasi hindi mo alam, God is doing something. Huwag mong huhusgahan agad yung buhay mo, yung sarili mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Opo, nagkamali kahapon, pero kung patutuloyin mo si Lord ngayon, babaguhin niya tayo. At bibigyan niya tayo ng isang napakagandang bukas. Ganon din po yung kapwa natin. Hindi natin pwedeng ilagay kaagad sa kahon na ganito na lang siya, hindi na makakausad, hindi na magbabago. Wait lang, hindi ka Diyos. Hindi mo alam ang buong kwento. Hindi mo alam yung mga tahimik niyang laban sa buhay. Na yung mga tao na ito pala, nagkakamali, katulad mo, katulad ko. Pero, sa isang paraan na hindi natin nakikita, may ginagawa pala ang Diyos. Na kapag tayo pala ay nanghusga, talo tayo. Kasi yung tao na dapat pala ay tutulong, yung tao na dapat palang magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos, yung tao pala na magbibigay sa atin ng ating kinakailangan sa panahong itinakda ng Panginoon, hinusgahan natin. Hindi natin kinausap, hindi natin naging kaibigan, iyon, nawalan tuloy tayo ng pagkakataon na tumanggap ng biyaya na dapat ay padadaluin ng Diyos sa Kanya kasi nahusgahan agad natin. Mga kapanalig, huwag kang manghuhusga. Hindi ka rin huhusgahan. Ang panukat na ginagamit ng Diyos sa iyo ay yung panukat na ginagamit mo sa ibang tao. Bigyan mo ng pagkakataon ang iyong kapwa. Kasi lahat po tayo, we all struggle. Lahat tayo may kahinaan. Pero kung papayagan mo si Lord na gumalaw sa buhay mo at kung papayagan mo rin si Lord at ipagdadasal mo ang iyong kapwa na gumalaw sa buhay nila. Yes, we all make mistakes. We all falter. Pero si Lord, ibabangon tayo. Babaguhin tayo. At bibigyan tayo ng lakas na maharap at mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa ating buhay. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Wait lang, hindi pa siya tapos. Huwag kang agad-agad manghusga. Kasi may maganda pa na gagawin ng Diyos sa ibang tao. May maganda pa na gagawin ang Diyos sa iyo. Amen. Manalangin tayo sa mahabagin nating Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo natin sa ating kapwa, ating tutugon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro mo sa amin ay iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ay iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ay iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ay iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo ang mga panalangin at mithiin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo't manalangin mga kapatid upang itong ating pag-alay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandaang loob ang tayo nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Pambara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para
sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong kaming tanan, Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Sus, lakas loob, tumawag tayo sa Amang nasa langit. Dito sa lupa
Hiniling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayrin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo, natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo, pagalingin kayo, at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan, binabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, eceli pandis hostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sic Termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, idalangin natin ang mga nanghihina
sa kanilang pananampalataya. Ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo ay maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan. Sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supremum cum sensum
genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus coque, siret benedictio, procidenti, abut noce, comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis Tieis. Omni delectamentum in sia ventem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramentum mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, od redemptionis Tuae fructum, in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin siya sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin siya sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na